medyo advice lang sa ilan sa mga kasama natin sa media, tigil-tigilan niyo na po yung angulo na ano, hindi napigilan ni Sara Diskaya na maiyak nang formal na siyang arestuhin. Oo Tigilan nga. niyo na po yung hindi niya napigilang maiyak. Kasi kami hindi rin namin mapigilan maiyak eh. Dahil sangkatutak po yung ninakaw sa atin bilang taong bayan. Okay? Tsaka, So, tigil-tigilan na po natin yung dramang ganon. tsaka wag na nating kalimutan. Yan yung the same sa Diskaya na a few weeks before, a few months before, di ba parang pa-joke-joke pa eh. Habang on the way sa mga investigasyon eh. May mga paganong-ganong pa eh. Di ba? Huwag natin kalimutan, ito yung the same sa Diskaya na tumakbong mayor. Di ba? Ng Pasig. Gamit yung pondong ninakaw nila mula sa gobyerno at sa taong bayan just a few months ago. Di ba? So, di ba? Yeah. Parang yung gagawa ka ngayon ng kwento na parang kawawa naman tong taon to. Di ba? Nagkataon lang. Hello? Ang laki ng kasalanan mo eh. At wag mo sabihin sa akin na hindi mo talaga ginatasan yung gobyerno at talagang nilasap-lasap nyo yung prutas ng inyong pagnanakaw. Eh, di ba sila yung merong isang garahe puno ng mga luxury cars na pinagmalaki nila sa isang interview? Di ba? So, hindi ito mga hindi ito parang nagkataon lang eh, na nagamit lang kami ng mga politiko. Eh, ano talaga to? Kung sa mga nakaraang taon, Janet Lim Napoles, yung naging standard natin ng luho at pagnanakaw at paglalabis at pag-aabuso, yung mga Diskaya, sila yung mukha ng ganyan ngayon sa panahong ito. Yeah. So, agree ako sa'yo. Parang suka na parang papalabasin na sila pa yung kawawa dito. Kawawa yung mga taong binabaha. Kawawa yung mga taong hindi makapagpagamot dahil dinakaw nila yung pera ng gobyerno na sana nagamit sa mas maayos na programa o proyekto. Tsaka kung napansin mo, Atty. Barry, no? Unapologetic itong mga Diskaya. Of course, meron silang abogado dyan sa Senado, si Marcoleta, na ginigiit yung issue ng restitution na hindi mo kailangan magsoli. Eh, pero iba nagsoli eh. Diba? Si Henry Alcantara, tapos meron pa yatang isa. So kung ikaw yung mga Diskaya, kung talagang meron kang kaunting pagsisisi, pwede ka magsoli eh. Pero diba hanggang ngayon, naninindigan sila eh, na wala silang ginawang mali. Which Oo nga. makes things worse. Oo. Hindi nila inaamin na mali yung ginawa nila, pinipilit nilang ilabas at itulak itong naratibong ito na parang somehow, hindi ko maintindihan kung paano, sila pa yung naging biktima, sila pa yung naging argabyado. At ito, sa panig ni Senator Marcoleta, hindi ko maintindihan, anong mali na hingi nating isoli itong peran to? Hindi ba pera naman talaga galing yan sa taong bayan? Hindi ba pera naman talaga yan na bunga ng illegal na ginawa? Bakit parang merong pagpipilit na hindi dapat ibalik ito bilang precondition na i-treat sila or i-consider sila as state witnesses? Ang dami na sumagot sa kanya dyan. Pero ako, kahit na wag na tayong pumasok doon sa legal aspect doon na lang sa moral aspect. Sabi mo nga, at least yung ibang mga opisyal dyan, sabihin na natin, diba, ano ba naman yung 200 million, mukhang bilyon-bilyon yung kanilang ninakaw. Pero kahit pa paano, merong effort na ipakita na meron kaming sinosoli. Pero dito sa mga Diskaya, yun nga, wala ka nakikitang ganong klaseng anumang indikasyon na meron silang pagsisisi dito nangyari to. Ang pinagsisisihan lang yata din na nahuli sila Kaya ngayon kailangan nilang managot at napusasan siya at nakulong siya. Pero ano ini-expect mo? Gumawa ka ng ganyan pagnanakaw, tapos kalimutan na lang. Para ikaw pa kawawa kapag nahuli ka. Baka hindi napigilang maiyak. Kasi nahuli. Kasi nahuli ako. So yun nga ang pinagsisisihan, hindi yung gumawa ng mali. Ang pinagsisisihan, bakit ako nahuli? Ay nako.